Hi guys, good evening. Ito, kadarating ko lang mula sa aking part-time work. Isang oras lang ang trabaho ko dun sa bilyaran. Kasi alam nyo guys, napakahina ngayon. Kaya nag-decide yung amo ko na isang oras na lang ang duty ko sa isang gabi. Kasi talagang walang customer guys, napakahina talaga. So walang choice si amo kundi magbawas ng oras para makatipid. Kasi pag ginawang 4 hours ang work ko, magbabayad sila ng malaki. Walang customer. Kaya pag ganun ang mangyayari, lugi sila. Baka magsara na yung bilyaran. So to avoid closure guys, ginawa na nilang 1 hour 1 night, tapos si bossing na yung bahalang mag-duty sa ilang oras para makatipid sila sa pampasahod. Wala napakahina talaga. Walang choice kundi tanggapin ang katotohanan na mahina ngayon talaga ang bilyaran. Walang customer. Di tulad nung dati na marami. Ngayon, Diyos ko po, wala talaga. Bibihira ang napuntang customer. Buti nga lang guys at hindi sila nagbabayad ng renta sa pwesto. Kung magbabayad pa sila, siguradong bangkarote na sila. Buti sa kanila yung pwesto kaya hindi sila nagbabayad ng pwesto. Bali ang binabayaran lang nila ay yung kuryente saka yung pasahod sa tao. Sa ngayon, si bossing na ang nagjo-duty. At ako naman ilang oras lang, isang oras, isang gabi. So nakakatipid sila. I understand naman talaga na wala talagang customer, napakahina talaga. Sa ngayon, lahat ng business sa Saipan napakahina, kaya pati bilyaran mahina rin. Kaya ayun, nagkaroon ng effect. Talaga naman. Sana, hopefully in the coming days ay lalakas ito para naman sa ganun ay gumanda ang kita. Kasi kung patuloy na ganito na kung minsan wala pang customer, zero, paano na yung pambayad nila sa kuryente saka sa tao, hindi talagang abonado sila. So no choice kung ganyan ang mangyayari sa susunod na mga araw, baka magsara ng tuluyan ang bilyaran. Wala naman tayong magagawa dyan kung yan ang pasya nila, dahil sa kanila naman yung negosyo na yan. Kaya I pray na lang na sana ay lumakas sa susunod na mga araw. Siya nga pala guys, ito kukuha ako ng okra. Ito 4 na pirasong okra, ilalagay ko sa isang baso. Ayan guys, 4 na piraso okra, hugasan ko muna. Tapos aalisin yung mga di karapat-dapat. Hihiwain ko siya ng ilang piraso, tapos ilalagay ko siya sa baso guys. May plano po ako rito na gawin kong okra water. Ayan, hihiwain ko siya ng ilang piraso. Tapos, ayan, hiwa ko ng hiwa. Mga 3-4 na piraso ang isa. Ganyan guys ang ginagawa ko sa okra. Ilalagay ko siya sa baso. Ayan, nakita nyo naman guys kung paano ang aking ginawa. Ngayon, nandun na sa baso ang mga okra na aking hiniwa. Ngayon, lalagyan ko siya guys ng tubig, yung baso. Tignan nyo kung paano ang aking gagawin. Ayan, kukuha po ako ng tubig muna sa pitcher, tapos lalagyan ko yung baso ng tubig para yung okra ibababad ko guys sa buong magdamag. Tapos yung katas, ayan guys, punong-puno, ibabad ko siya ng buong magdamag. Tapos yung katas kinaumagahan, iinumin ko.
Ang purpose po nito guys ay mabisa para sa pabababa ng blood sugar. Kaya kung may mataas ang blood sugar nyo, uminom lang po kayo ng okra. Mabisa yan, pampababa ng blood sugar. Kung gusto nyo, samahan nyo na rin ng isang butil na garlic. Guys, mabisa rin yun. Pang dagdag din. Kaya maganda po yan. God bless.